magandang umaga. Ako po pala ang inyong Kuya Manuel Laracas, ang inyong katambay na magsasaka. Atin po ngayong pag-usapan kung ano ba ang mga benepisyo at ano po ba ang nakukuha natin sa ating pamumuhunan sa isang mga mumunting lupain. Atin pong pag-usapan kung ano po ba ang pwedeng nating itanim na kung saan ay tayo ay magkakamiro ng benepisyo sa ating buhay kahit tayo ay walang pinag-aralan. Ito pong nakikita nyo ay isa pang uri ng halaman na kung tawagin ay lansones. Gaano pa katagal bago bumunga simula pagkatanim ang lansones? Ito po ay isa sa mga halaman na kung saan pag tayo ay nagtanim, pwede tayo maging pensyonado nito. Ito po ang isang halaman na kung tawagin ay seasonal. Ngayon, kung tayo ay mayroong lupa at mayroon tayong mga gantong halaman at ating matamnan ng mga gantong halaman na iba't iba ay ating pong lubhang pakikinabangan ang ating lupa. Ito po ay isang uri ng halaman ang lansones na kung bumunga ay seasonal. And then, bilang tayo may lupa, huwag tayo magtanim sa ating lupa ng iisang klase. Bakit? Tulad po nito. Yan pong isang yan ay niyog. Makikita po natin, almost 5 meters to 3 meters. Ang katabi po niya ay saging. Almost 5 to 7 meters. Ang katabi po niya ay Gmelina. Isa po ito sa mga diskarte ng mga Pilipino at ng mga Mendoreño na kapaki-pakinabang para gawing kapaki-pakinabang ang kanyang lupa. Ngayon, paano ba natin pakikinabangan ng husay ang lupa? Tulad po ng panimula natin at ating sinasabi, ang lupa dapat ay ating pagyamanin. Tinapon ninyo ito. Saging, almost 1 meter, Singapore o San Fernando ang tawag nila. Tapos, almost 3 meters mula sa saging, meron po siyang niyog. 2 meters, meron siyang lansones. Sa ganong kaliit na espasyo, kaya natin magtanim ng iba't ibang klase ng halaman. Ngayon, dadating ang oras na yung mga halaman na yan ay bubunga at ating pakikinabangan. Ngayon, kung tayo umidad at hindi natin gasinong kaya magtrabaho, may mga parte at may mga taong mag-aalok sa atin na kunin ang ating halaman para sila magkamira ng hanap buhay. Ngayon, kahit tayo hindi nakapag-aral, kahit hindi tayo nag-uopisina, walang tumutulong sa ating mga samahan, pwede tayo maging pensyonado sa kadahilanan sa ating halaman. Hindi naman natin kinakailangan ang magkamira ng isang malaking lupain para tayo ay makaluag at makaraos sa ating buhay. Hindi natin kinakailangan ang tayo tumarabaho para tayo ay kumita, sapagkat hindi lahat ng kabataan ay magkakamiron ng pinag-aralan. Hindi lahat ng oras ay sila ay may pera o karampatang panggastusin. Ngayon, kung magkamiron ng ganon at hindi mawawala, ay titiyakin ko na tayo kahit tayo may edad na, tayo ay mabubuhay dahil sa ating mga tinanim na halaman. Ito, tulad nito, makikita natin. Ito ay puno ng kakao. Almost 3 meters to 2 meters, isang puno ng kahoy ni Gmelina. 2 meters, isang puno ng niyog. And then, 3 meters to 4 meters, isang puno ito ng halaman na nakakain din ang bunga na kung tawagin ay marang. Kung ganyang kaganda at ganyang kasiksik ang pananim natin sa ating mga lupain, titiyakin ko na halos lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas na mapapagkalooban ng ating mga gobyerno na mai-award ang isa sa mga maluluang na lupain ay mas maraming Pilipino ang makikinabang sa likas na yaman ng ating lupa. Ngayon, kung ang ating mga lupa ay higit na mapapapunta sa mayayaman na tao,
hindi lalo natin pakikinabangan ng lupa, hindi rin natin mawawala ang maraming Pilipino na maghihirap. Ngayon, kung ito ay hinihingi namin na sana ang mga lupaing malalapad ng mga mayayaman na tao ay ating i-award na ng i-award sa mga taong higit na nangangailangan at hindi yung hawak laang ng mga mayayaman tao na hindi naman pinakikinabangan at ginagawa laang nilang mga reserve forest. Bakit baga tayo magre-reserve na magre-reserve ng kagubatan? Gayon namang marami ang sa ating mga Pilipino ay naghihirap. Nagkukulang tayo sa supply ng pagkain. Ngayon, kung ginagawa natin yan, na ipinamamahagi natin sa mga Pilipino na naghihirap, ang mga lupain na yan, ayaan ay pakikinabangan ng buong Pilipinas at ng bawat isang Pilipino. Sapagkat, yung mga ganyan lupain, may mga mineral na sadyang kapaki-pakinabang. Alin ang mga mineral na sadyang kapaki-pakinabang? Tamnan mo yan ng halaman, ay pakikinabangan yan ng bawat isang Pilipino. Oh. Ngayon, kung yan ay basta lang naka-stack at mga reserve forest, anong pakikinabangin? Yan ba ay makakain nating reserve forest natin? Panay lang sa history tayo. Pampaganda lamang sa ating mata. Pero kung yan ay binahagi natin sa maliliit nating mga farmer, sisiguraduhin ko sa inyo, may ibibinta at may makakain na mapapatanim sa mga lupain na yan. Bakit po tayo reserve na ng reserve? Ano po ba ang ating gagawin sa reserve na yan? Hindi baga po ang totoo, inire-reserve po natin ang ating taong bayan sa kahirapan. Huwag po nating i-reserve na ng i-reserve. Ang maluluang na mga lupain pong yan na ating inire-reserve ay ating pong ibigay at i-reserve natin sa mga ating taong tinatawag nilang mahihirap. Sapagkat yung mahihirap na yan, kung wala yung mahirap na yan, wala yung mga farmer na yan, wala tayong makakain sa ating hapagkainan. At saka po pala, shout out po pala kay Ginoong Elma Lapuente Kay at kay Ginoong Armando Kay. At ako po nagpapasalamat, nabigyan po nila ako ng pahintulot na makita po at makban ang kanilang kaunting kabuhayan. Marami po salamat. Ako po uli, ang inyong Kuya Manuel Laracas. Nagpapasalamat. Bye-bye!